Magandang hapon mga kagala. Ayan, nag-snow po sa labas. Masyadong malungkot at malakas yung snow dito sa bintana ng kwarto namin. Kasing lungkot po ng mga lumabas na balita galing sa IRCC or Canada Immigration about sa mga student applicant this year. So may balita nga po na lumabas ngayon na ang mga student permit ngayong 2024 starting September 1 this year ay hindi na po makakatanggap ng PGWP. So ano nga po pala yung PGWP ulit? Yung Postgraduate Work Permit na tinatawag after mong graduate dun sa program na kinuha mo. At ito nga PGWP na to ay opportunity mo na makapagtrabaho dun sa larangan ng program na kinuha mo dito sa Canada. At yun naman yung pagkakataon mo sana na makabawi dun sa mga gastusin na nilaan mo sa pag-aaral, which is 1 year or 2 years. At tulad nga doon sa mga policy noon na hindi pa lumalabas tong bagong IRCC policy na to, ang PGWP ay pwedeng ma-receive ng 3 taon kung ikaw ay nag-aral ng 2 taon at isang taon na program na nag-aral ka naman ay makakakuha ka ng 1 year PGWP. At yun nakakagala dahil sa bagong lumabas na policy mula sa Canada Government, IRCC, ay binawi na po nila ito ngayon. So, effective immediately this September 1, 2024, ay hindi na po bibigyan ng PGWP ang mga student na papunta pa lang dito ngayon. So, ibig sabihin nun mga kagala, yung mga nag-enroll sa both private and public school ay hindi na po talaga bibigyan ng PGWP right after nila graduate. So ngayon kagala, ang malaking tanong dito, ano ang sense ng pagpunta nila dito at ano na ang mangyayari sa kanila sa kabila ng mga ginastos nila at ginamit nilang pera para lang makapag-apply as student pathway nga dito sa Canada. Ayan, napakalungkot na balita nga, 'di ba mga kagala, katulad nitong snow ngayon dito sa likod ko. Lungkot ng balita na iyon mga kagala. So, kung ikaw ay student permit na na-approve ngayong September fall intake, itutuloy mo pa ba kagala? At hindi lang po yun, pangalawa na inapprove nila sa policy nila ngayon ay ang PGWP or ang student permit na papasok dito ay hindi na po pwedeng mag-apply ng open work permit ang kanyang spouse. Ayan, katulad namin kagala, nung na-approve kami 2023, fall intake din yun kagala. Ang sinama ko rito ay ang aking anak at open work permit ko na asawa. So, noon pwede pa. So, ngayon kagala ay ayon sa IRCC ay kinancel na po nila ito. So, limited na lang po yung pwedeng magkaroon ng open work permit. Kung ikaw ay masteral degree ang kinukuha dito sa Canada, yun yung pwede mong i-apply na open work permit ang iyong husband. At yung mga mag-aaral ng mga medicine, mga law, ayan. So law firm, yan yung mga bibigyan nila ng open work permit ang mga spouse nila. Pero yung mga student permit na papasok pa lang dito sa September fall intake this year, 2024, ay hindi na po sila qualified na i-apply nila yung spouse nila as open work permit. At ang pinakamalungkot na balita pa kagala, kung ikaw ay papasok dito as student permit at inaasahan mo na makakapagtrabaho ka pa dito as student and after mong mag-aral ay, or while nag-aaral ka ay maghahanap ka ng trabaho, nilimitahan na rin po nila yun ng 20 hours. Ayan, so hanggang April 30 this year na lang po yung effectivity na makapagtrabaho ng 20 hours. And then, the rest of the year,
or succeeding year is hindi na po pwedeng makapagtrabaho yung international student ng 20 hours. So, ayan mga kagala, pag-isipan nyo mabuti. Hindi pa naman siguro huli ang lahat kung halimbawang gumastos na kayo dyan. At ganito na nga yung policy na inilabas ng IRCC pagdating sa student pathway ngayong 2024. Ayan po, pag-isipan nyo mabuti habang hindi pa masyadong malaki yung gastos na nangyayari or nailalabas ninyo. Kasi once na nandito na kayo at ang dala nyo lang tulad ng sinabi ko, yung proof of fund ninyo ay hiniram nyo lang or show money lang yun. Wala talaga kayong sapat na funds na pumunta rito. Mahihirapan po tayo kagala. At beside, yung weather po ay hindi maganda dahil sobrang lamig po ngayon. At kung papasok naman po kayo ng fall intake, ayan, medyo hindi naman na po siya ganun ka yung snow, wala na pong snow doon sa month na yon. Pero yun nga po, kung isasaalang-alang ninyo, sa palagay ninyo ba, ayan, tanungin nyo na po ngayon kagala kung worth it pa ba na kayo ay mag-aral dito as international student. At alam na naman po natin, alam ko po, naiintindihan ko po kayo na ang student pathway ay pathway lang para lang makapagtrabaho kayo at maka-land kayo dito sa Canada. Ang kaso po, ang pinag-uusapan natin dito is yung stability. Ayan, kung kayo ay hindi talaga ninyo plinano na mag-aaral lang kayo dito at ginawa nyo lang tong stepping stone para makarating kayo dito sa Canada, at aside doon, wala na kayong dalang ibang mga pang support at buffer ninyo pag kayo ay nagkaroon ng mga emergency, mga ganon. So, I doubt na nakakayanin ng mag-isa lang. Wala kayong open work permit. Ayan, ang i-consider nyo mga kagala is napakalaki ng magagastos ninyo sa tuition ninyo. And then, hanggang April 30 na lang yung pwedeng makapag-work 20 to 30 hours. So, last na sa April 30. So, imagine niyo na lang mga kagala. So sa mga student na papasok dito, kailangan isipin niyo mabuti, kakayanin niyo pa ba ang sistema na binago ng IRCC or Canada Immigration sa student pathway. Ayan, pag-aralan nyo mabuti, nasa inyo pa rin yung desisyon kung itutuloy nyo yan, kung susugal pa kayo. Ayan, pero i-check nyo mabuti kung worth it ba yung sugal na gagawin ninyo. Kasi katulad nito, nakikita nyo naman kagala, di ba? So, ngayon mahirap maghanap ng trabaho dito ngayon. Actually, ako din po, naghahanap din ako ng part-time. Kaya lang napakahirap po talaga. Wala din po akong trabaho dito, part-time. Mula nung dumating kami, nagland kami ng September, nagland kami ng August dito. Nag-start ako mag-aral ng September. Until na wala po akong part-time work dito kasi nga maraming kompetensya. So, ayon dun sa spokesperson ng Canada Immigration, ginawa po nila yung paghihigpit dahil nga daw po maraming mga student. So, parang nagkaroon na po sila ng idea na yung mga student pathway or international student ay ginawa lang po talaga nilang, ang intention is pathway na lang po talaga. So, yung iba kasi mga kagala, ang ginawa ng mga ibang student ayon dun sa spokesperson is kapag nakapagkalahati na po sila ng pasok nila sa taon, let's say for example 1 year, hindi na po sila tumutuloy ng pag-aaral. So, nadidetect din po nila yon. So, ang nangyayari isa pa is dahil sa wala na pong masyadong tirahan yung mga international student dito. Kumbaga, nagsisiksikan na or nahihirapan na yung iba maghanap ng matitirahan nila. Kasi nga, at isa pa, masyadong mahal
yung mga bahay dito ngayon kasi nga due to sa inflation, ayan. So, ayun mga kagala, bigyan ko lang kayo ng kung hindi nyo pa po nababalitaan yung about sa immigration changes ng rules nila dito sa Canada. Ayan mga kagala, I hope you all the best sa Canada dream ninyo. So, nasa sa inyo kung itutuloy nyo pa, pero pag-isipan nyo pong mabuti 10 beses. Kasi po, malaking pera din yung susunugin nyo rito. Pero kung gagamitin nyo yan as pwede nyo pang business muna, pansamantala sa Pilipinas, ayan po, yun na lang po siguro yung masasuggest ko kung ako yung paalis pa lang. Ayan mga kagala. Kasi pag wala kayong open work permit dito nakasama, ayan, sobrang hindi po ninyo kakayanin pagsabayin nga po ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Ayan mga kagala. Lalo na sa ganitong klase ng panahon ngayon, napakalamig, ayan. Tapos, yung pag-aaral dito, kagala, is more on marami silang mga pa-assignment. Ayan, kagala. Di pa nga ako nakagawa ng assignment ko. Ayan. So, binibigyan ko lang kayo ng idea para makapag-isip kung may time pa kayo. Ano pa lang ngayon, January. Kung fall intake kayo, ayan, pwedeng i-withdraw nyo yung, yung enrollment ninyo. Kasi pwede pang ma-refund yung ibang pera na pinang-enroll ninyo. At least hindi pa ganun kalaki yung magagastos ninyo. Ayan, so yung baon yung pera, kung yun din yung show money nyo, at show money lang yun, naku, wag nyo pong ilalagay sa alanganin yung sarili ninyo. Ayan, so isipin nyo mabuti, strategize ninyo.